ang bagong James Santos Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Magandang araw sa inyo mga kapatid, saan man kayong dako naroon. Salamat sa Diyos ay isa pang ganitong pagtitipo natin na dito makikita natin sa mga ganitong pagkakatipon. Mayroong laging bagay na ibig ituro ang Diyos sa atin. Mga bagay na dati naman 54 na taong ko na 55 taon ko na yung alam na gano'n na ang ikinalulugod ng Diyos yung pagpapasalamat. Panahon pa ng kapatid na Peris yun. Pero merong mga bagay na ibig ng Diyos na maunawaan natin lubos para hindi naman tayo nananatiling kumbaga sa tubig ay stagnant. No. Parang may nakita ka ba ngayong aral na mas maganda, kapatid na Luz? Opo, awa ng Diyos, Brad Eli. Bago nga po ito, naintindihan po namin. Noong araw nga, mababaw lang pala yun. Yung pagkaunawa natin dito sa Jeremias 9:23 hanggang 24, na ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri. Isa pa pala yan, yung salin nga po na yan, na kung talagang yung tamang salin ang gagawitin, huwag lumuwalhati ang panta sa kanyang karunungan o lumuwalhati man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag lumuwalhati ang mayaman sa kanyang kayamanan, kundi lumuwalhati sa ganito. Yon na kanyang nauunawa, yung pagluwalhati natin o yung pagpapasalamat natin, hindi dahil sa nagpasalamat ka lang, dati kasi ang intindi natin, yung nakakapagpalugod sa Diyos, yung nagpapasalamat, lumuluwalhati tayo, nagpapasalamat tayo sa Kanya, doon lang sa surface na yon. Pero hindi natin nakikita nga yung laman itong 9:24 na may mas malalim pala dito, na nakalagay nga po, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Na yung tinutukoy palang mga bagay na ito, yun nga po yung kahatulan, kagandahang loob, katuwiran, na pagka ang isang nagpapasalamat, ang isang lumuluwalhati sa Diyos, nagiging kasangkapan ka para makagawa ang Diyos ng kahatulan, kagandahang loob, at katuwiran, nakakalugod po yun sa Diyos. Yun ang nakakalugod sa Kanya. Kaya ang naintindihan ko po, ang isang nagpapasalamat sa Diyos, ang isang lumuluwalhati, nagpapasalamat sa Diyos, malulugod ang Diyos sa'yo pagka ikaw ay nagpapasalamat dahil naging kasangkapan ka ng Diyos, nakagawa ka ng kahatulan, nakagawa ka ng kagandahang loob, nakagawa ka ng katwiran bilang instrumento ng Diyos para magawa niya yon. Kasi siya talaga ang gumagawa nun Hindi naman po yun magagawa ng tao sa kanyang sarili. Kaya lang tayo makakagawa ng kahatulan, ng kagandahang loob, ng katwiran kung Diyos ang gagawa sa atin. At kung nare-realize natin na kaya tayo nakakagawa nun,
dahil tinulungan tayo ng Diyos, tapos nagpasalamat tayo sa Kanya, yun po ang nakakalugod sa Diyos. Yun po, Brother Eli, yung naintindihan ko. Naintindihan mo rin ba yung 2:12 ng Pilipos na ang sabi, Diyos ang gumagawa sa inyo. So, Opo. ang kausap diyan iglesia eh. Dati lagi. Akala natin, ang Diyos ang gumagawa sa isang individual na tao. Collective yan eh. Opo. Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yung kanyang kagandahang loob, yung katwiran, yung kahatulan niya, Diyos ang gumagawa nun sa inyo. Opo. So, ang Diyos talaga ang manggagawa. Kaya lang, meron siyang arm. Opo. Meron siyang instrumento para magawa yun. Halimbawa, yung dukha, nagugutom, ginamit niya ang iglesia para makaraos sa gutom yung dukha. Ang Diyos ang gumawa nun, hindi natin dapat na angkinin yun. Kaya lang, ginamit tayo ng Diyos. Kasi, kung di ka naman ginamit ng Diyos, di mo naman magagawa yun eh. Amen. Ang iglesia, ang instrumento ng Diyos sa paggawa ng kanyang kagandahang loob, yung kanyang katwiran, yung kanyang kabutihan. Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Kaya huwag kayong tututol mga kapatid kahit kailan ano. Halimbawa, meron sa isang lokal, nagpanukala ng magandang gawain. Ang nagpapanasa nun ang Diyos. Pagka alam nyo, magandang gawain ang naipanukala, wag na wag kayong tututol. Lalabas sa satanas ka eh. Kasi yung palang pagnanasa na makagawa ng mabuti, Diyos ang nag-uumpisa nun eh, yung magnasa ka pa lang. Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa. Mula sa pagnanasa, pagbabalak, hanggang sa pagsasakatuparan ng magandang gagawin, ang Diyos na ang naggumagawa nun eh. Ang gusto ng Diyos, kasangkapanin kayo, ang iglesia, Diyos ang gumagawa sa inyo. Maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya huwag kayong tututol, parang yung iba nababalitaan ko nga nung araw. Merong mga miyembro, yun na nga yung mga natiwalag eh, na lagi na lang pag kami magandang nasain ng mga kapatid, tutol siya, kontras siya. Lalabas, walang Diyos yun eh. Kasi yung paggawa ng mabuti, yung pagnanasa, umpisa sa pagnanasa, umpisa sa pagpaplano, umpisa sa pagbabalak na gumawa ng mabuti, ang albawa, isang bahagi ng iglesia, o ang kabuuan ng iglesia, o ang isang division, o ang isang lokal, no? May binalak na magandang gagawain, na nagkakaisa yung mga kapatid, tapos lalabas ka ang kontrabida, alam mo na ibig sabihin nun, Sis Luz. Opo. Kaya kontra siya kasi demonyo yung nag-udyok sa kanyang kumontra. Kasi ang Diyos ang nag-uudyok sa ating gumawa ng ayon sa kanyang mabuting kalooban. Kaya sa punto na ito, lumalabas ang ikinalulugod ng Diyos pag nagpapasalamat tayo. Yung maunawa natin na ang Diyos ang gumagawa ng kabutihan, kagandahang loob, at katwiran sa pamamagitan natin. Tinan mo mga kapatid na Luz, paanong nagkaroon ng pananampalataya ang mga kapatid sa Papua New Guinea? Di ba ginamit niya ang iglesia para ang kabutihang loob ng Diyos makilala ng taga-Papua? Opo. Tama ba, Sis Luz? Tama po. Ano nakarating o nakakilala ng katwiran ang mga taga-iba-ibang lugar, kagaya rito sa West o sa Kanluran? Di ba ginamit ng Diyos ang iglesia, kapatid na Luz? Opo. Kung nagpapasalamat tayo,
nagpapasalamat tayo, kasama tayo dun sa nagamit ng Diyos. At patuloy na ginagamit ng Diyos para gumawa siya sa lupa ng kagandahang loob, kahatulan at katwiran. Kasama ka sa kinalulugdan ng Diyos, kapatid na Luz. Amen. Apo. Yung lumuluwalhati na nagagamit ng Diyos na kasangkapan sa paggawa ng katwiran, kahatulan at kagandahang loob, nalulugod ako, sabi ng Diyos. Sa mga bagay na ito, nalulugod ako. Yung kinasangkapan niyang gumawa nun, nalulugod siya doon. Amen. No. Opo. Kaya sa mga bagay na ito, yung salita ron, tinignan ko sa Hebrew, yung palang salitang ginagamit doon. Kaya mga bagay na ito, yung salitang, yung isa, yung sa Hebrew, yung salitang alele. These or those, plural alele. These or those. Kaya ang sabi, sa mga bagay na ito, sa mga ito, kahatulan, kagandahan, loob, katwiran. Kasi plural po yan yung alele. Sa mga ito, o sa mga bagay na ito. Kasi sa English, nilagyan nila nung dagdag nila yung mga bagay na ito. Pero kung direkta mong isalin, sa mga ito, alin yun? Katwiran, kahatulan, kagandahan loob, at saka yung pagkaunawa mo. Sa mga bagay na ito, pag nagpapasalamat ka, nagagawa lahat yan, nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Kaya, hindi lang yung haing pasalamat ang ikinalulugod ng Diyos. May nakapaloob pa ron na ang totoo, sa totoo lang, mas ikinalulugod ng Diyos yun, Sis Luz. Bakit po, Brad Eli? Yung kagandahan loob, katwiran at kahatulan, mas ikinalulugod yon ng Diyos. Yung nasa loob ng pagpapasalamat, kinalulugod ang pasalamat, pero mas ikinalulugod niya yung nasa kalooban ng pagpapasalamat. Bakit? Pakinggan mo sa Samuel 15:22. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain, at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. O, kita mo? Ang pagsunod maigi kaysa hain. Naghahain ka nga ng pasalamat, di ka naman sumusunod. Kalugod-lugod ka ba nun? Para maging kalugod-lugod ka, yung naghahain ka, tapos sumusunod ka. No? Amen. Kaya, naghahain ka, nagpapasalamat ka, lumuluwalhati ka, na nauunawa mo na ang Diyos ang gumagawa ng kagandahan loob, katwiran at kahatulan, at kasangkapan ka sa paggawa ng Diyos noon sa lupa, nalulugod ako sa mga bagay na ito. Sa mga ito, nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Nakasama ka ba sa aming biyahe, Chairman? Wala po siya dito. Si Brad Ba Dan. dyan? Si Brad Danny andyan. Opo. Opo, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Napaka-bagong-bago po nito. Dahil kanina nga po, namulagat ako Alam ko din po na ang nakalulugod, yung paghahandog ng pasalamat. Pero nang ipinapapansin na po ni kapatid na Daniel, yung mga bagay na ito, oo nga kako, yun nga yun. Pag nauunawa pala natin na ang Diyos ang nagsasagawa ng kahatulan, naranasan natin yon. Katwiran, naranasan natin halimbawa. Kagandahang loob, naranasan natin halimbawa. At alam nating at kinilala nating kaya nangyari yon, anumang kagandahan, kabutihan, katwiran, ang Diyos ang ating kinikilalang nagsasagawa noon. At naunawa natin, nakakalugod po pala sa Diyos yun. Hindi pala yung parang alam po namin dati na ako po nagpapasalamat dahil ganito, ako po ay nakatapos na, birthday ko po ngayon. Hindi po pala.
napakarami po palang bagay na nakapaloob pa doon sa mga bagay na nakalulugod, hindi lang po pala yung pasalamat. Dagdag pa nga po ito na yung pagsunod na bahagi ng katwiran ng Diyos, katulan, mas gusto ng Diyos yung pagsunod kaysa dun sa pagluwalhati at pagpapasalamat kung tutuusin. Ibig sabihin po, yung 9:24 ng Jeremias, parang ngayon lang po, parang totally nabuksan po sa amin. Salamat po ng maraming sa Panginoong Diyos. Ngayon, ang ating tanong, Sis Luz, ganito. Bakit natin nauunawa sa Iglesia ng Diyos, hindi lamang ang mababaw, kundi ang mas malalim na kahulugan ng salita ng Diyos? Basahin mo ang Unang Korinto 2:10, Sis Luz. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Naunawa natin yung mas malalim sa salita, no? Opo. Kasi kumbaga sa dagat, yung dagat, pag tinignan mo sa ibabaw, lalo na pagka ang dagat ay tahimik, parang halos wala mang alon, ang nakikita mo yung tubig. Maganda, no? Lalo na pagka tahimik nga, calm. Nakikita mo, napakaganda ng dagat. Napakagandang view ng dagat Sis Luz. Opo. Pero hindi mo alam, doon sa ilalim ng tubig, meron doon mas lalong mga bagay na napakaraming mga nakatago, no? Opo. Para ma-appreciate ng tao. Even unto the depth of the sea. Kung kalalim-laliman ng dagat. Na hanggang ngayon, hindi pa natatarok lahat ng mga siyentipiko kung ano-ano ba ang andong. Kaya meron sila ngayong meron sila ngayong mga new discoveries na mga creatures na sa lahat ng mga nakaraang panahon, hindi pa nila nakikita. Como ngayon, nakakagawa na sila nung submarine na parang nakaka-dive ng napakalalim na bahagi ng dagat. Nakikita na nila. Nakaka-observe na sila ron ng mga pangyayari. Kasi dati hindi posible yung nandun ka sa napakalalim dahil sa pressure, maaring mamatay ka ron, hindi ka makakatagal doon. Pero ngayon meron na nakikita ng tao yung mga nasa malalalim na bahagi ng dagat. Ganon din naman ang salita ng Diyos. Yung mga malalalim na bagay ng salita, sabi ng kasulatan, ang mga bagay na ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos. Ang Diyos pala nagpapahayag nito, hindi naman ng tao. Sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ayon, maliwanag yun, kapatid na Luz? Opo. Kaya meron tayong nagiging kaalamang mas malalim kaysa sa mga ordinaryong kaalaman ng tao. Kayo naman ang saksi, mga kapatid Yung mga nagdadaan nating pag-aaral, saksi naman kayo na malalalim talaga yung naiintindihan natin Amen. Natatandaan mo ba yung mga nagdaang malalalim na mga bagay, kapatid na Luz? Marami na po, Brad Eli, mga binuksan nyo sa amin. Hindi ko na nga maalala lahat, pero isa yan yung sa 1,000 taon, nung binuksan nyo, yung malaking kapighatian na hindi pala ngayon mangyayari. Ang dami na po, mga paksang binuksan nyo sa amin. Napakarami po yung pananampalataya ng Diyos, na ang Diyos ay siya ang unang sumasampalataya. Tapos itong mga nakakaraan lang, marami po Hindi ko nga po agad-agad maaalala. Mga malalalim na bagay ng Diyos, ang Diyos ang nagpapahayag noon. Ang mga ito ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay.
Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Amen. Kaya pala tayo nakakaintindi nung mas malalim-lalim, merong pagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At yun ang katuparan ng sinabi ng Panginoong Kristo doon sa 14:26 ng Juan. Basahin natin. Datapwat ang mang-aaliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ang Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Yun palang mang-aaliw, yung Espiritu Santo, nasusuguin ng Ama, siya magtuturo. Pati yung malalim, ituturo ng Espiritu Santo, Sis Luz. Amen. Opo. O, basahin mo uli yung talata. Datapwat ang mang-aaliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Hinto ka dyan, hinto ka. Ang Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Tama? Tama po. Balikan mo yung 2 Gs. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Di ba magkasinonimo sa 14? Opo. Ang mga aaliw, kung pwede sanang pagsamahin sa screen, makikita niyo yung relation eh. Ang mga aaliw, ang Espiritu Santo, susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Sabi naman ni Pablo, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu, lahat ng mga bagay, oo, ang mga malalalim na mga bagay ng Diyos. Nakita mo yung connection, Sis Luz? Opo. Opo, awa ng Diyos, nakita po namin. Ulitin ko yung 14:26. In consideration of i-consider natin yung unang Korinto 2:10. Ulitin natin yung 14:26. Datapwat ang mang-aaliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Oo, pati ng malalalim na mga bagay ng Diyos. Di ba ganon, Sis Luz? Amen. Opo. Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, pati ng malalalim na mga bagay ng Diyos. O para makita mo ngayon yung essence ng salita, ulitin mo uli ang 14:26. Datapwat ang mang-aaliw, sa makatwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. O, di ba pag itinuturo niya yung mga bagay, pati yung malalalim na bagay ng Diyos, naaaliw ka? Opo, totoo po. O, di yun ang presence ng Espiritu Santo, na makaunawa ka ng malalalim na bagay, nararamdaman mo yung pagkaaliw mo. Amen. Yung ba nakikita mo dun sa sitas na yung kapatid na Dani? Dati po, hindi. Ngayon lang po, opo. Ngayon lang talaga na parang, oo nga. Dahil ito po palang Juan 14:26, kaya pala tinawag na mang-aaliw. Kasi po, noon ko pa din tanong yan bakit tinawag na mang-aaliw yung Espiritu Santo? Ngayon po, parang naiintindihan ko ngayon itong maliwanag dahil kaya pala tinawag na mang-aaliw kasi pag naiintindihan natin yung mga malalalim na bagay at hindi lang po basta bagay, lahat ng mga bagay. Kasi yun ang kasangkapan ng Diyos yung Espiritu Santo na kasangkapan ng Diyos, yun ang nakakasiyasat ng malalalim na bagay ng Panginoon. Yun po ang sinabi din ng Panginoon doon sa Juan, ng mang-aaliw naman po ang tawag niya, yung Espiritu Santo, yun naman ang magtuturo ng lahat ng mga bagay. Kaya pala niya maituturo yung lahat ng mga bagay dahil siya nga po ang nakakasiyasat ng malalalim na lahat ng malalalim na bagay
ng Panginoon. Magkaugnay nga po itong unang Korinto Kapitulo 2 at 10, saka po yung yung Juan 14 at 26. Salamat po sa Diyos. Hindi, meron kang nakalimutan. Ang punto ko, pag nagaganap ng Espiritu Santo na maipakilala niya, pati malalalim na bagay ng Diyos, naaaliw ka eh. Amen po. Amen. Ang pangyayari, ang pangyayari, yung sitas, yung talata, sinasabi niya, ang bagay na mararamdaman mo pagka nauunawa mo yung malalalim na bagay, naaaliw ka, natutuwa ako kasi, kapatid na Dani. Amen Pagka po. ako'y nagsasalita ako, biglang-bigla na lang merong ganun. Bigla yun, walang ano yun, walang 3 segundo yun. Kasi nag-e-expo kami. Biglang-bigla may dumating. Sabi ko kay Buddy, isulat mo yung ganun. Kasi makakalimutan ko, hindi ko naman pwedeng iwan yung, hindi naman basta't nakaunawa ako ng isang bagay, halimbawa, titigil muna ang mga kapatid, magpapaalam muna ako, ako'y babalik na lang sa 1 linggo kasi may naunawa ako, gagawin ko lang yung teksto. Hindi ganun Basta't bigla na lang susulpot yung pagkaunawa, napakabilis, walang 3 segundo yon. Sa isip ko, buo na yung teksto, buo na yung katwiran agad. Biglang-biglang ibibigay ng Espiritu Santo. Sesenyas na lang ako dito sa studio. Papatayin ko yung aking mic. Sabihin ko, inote mo yung sitas na yon. Iiwan ko na. Tuloy na naman ako sa pagdadaldal kasi exposition o kaya pasalamat ko anuman. Nung isang beses nakita ko, sa mga bagay na ito, nalulugod ako. Teka muna, plural yun Sa mga bagay na ito. Ang ikinalulugod pala ng Diyos, hindi lang yung pagpapasalamat, kundi yung nakapaloob na sinasabing sa gumagawa ng katwirang, kahatulan, etc. Gaya nga ng pinag-aaralan natin ngayon. Pag nauunawa mo pala yung malalalim na bagay, naaaliw ka. Kaya pala ang tama-tama, ang tawag na Kristo sa Kanya, yung magtuturo sa atin, mang-aaliw. Dahil doon sa turo, naaaliw tayo ng Espiritu Santo. Kaya kumpletong-kumpleto yung sitas, diba? Kapatid na Dani, kumpleto yung sitas. Kasama pati damdamin mo, sinasabi ng sitas. Amen Hindi ba yun po. pagpapaunawa ng Espiritu Santo, Sis Luz? Opo, Brother Eli, totoo po yun. Napakaganda po nung nakakaaliw talaga. Kaya pagka may mga teksto po, alam mo, mga pasalamat, nagte-teksto kayo, meron talaga kaming nararamdaman na mahirap ipaliwanag pero masaya. Overwhelming talaga na mahirap mong ipa-explain kung anong nararamdaman mo pero masaya ka, maligaya ka dahil naiintindihan mo. Opo, makasingit ako kapatid na Luz, overwhelmed lang din. Kung para bang yung nararamdaman ng kapatid na Eli, kung tayo, alam natin, itinuturo lang sa atin. Para bang hindi mo maipaliwanag yung saya natin, kapatid na Luz. Parang ini-imagine ko, ano kaya ang nararamdaman ng kapatid na Eli? Kasi walang nagtuturo sa kanyang tao. Pag naunawa niya yon, alam na alam agad niya na, ang Diyos ang nagpapaunawa nito. Kung tayo, tao ang nagtuturo, hindi mo maipaliwanag yung saya. Pag tinuturo sa atin ng kapatid na Eli yung pinaunawa sa kanya, parang mahirap i-contain yung kaligayahan natin sa puso. Lalo na po palang yung direktong pinagpapaunawaan. Yun po, mang-aaliw nga talaga ang Espiritu Santo. Salamat po sa Diyos. Eto bigyan ko kayo ng pruweba mga kapatid. Nagsasalita ako. Ito'y sa mass indoctrination. Nagsasalita ako akong ganun, biglang-bigla, meron. Yung karanasan na yun, hindi naman siguro karanasan ng lahat ng tao yun Hindi naman siguro lahat ng tao may ganung karanasan. Nagsasalita ako, mass indoctrination. Biglang-bigla, merong, ganun pala yun, sabi ko. Nagsasalita ako, nagtatrabaho yung isip ko, may nagtatrabaho ron, isip ko. Yun ang Espiritu Santo ng Diyos, ano?
At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.